Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Noong 5 taong gulang pa lamang si Manolo ay nagkaroon siya ng matinding karamdaman na hindi rin matukoy ng mga doktor kung anong klaseng sakit. Pero hindi sumuko ang mga magulang niyang sina Mr. Jaime at Mrs. Joanna de los Santos. Inilaban na mag-asawa ang buhay ng kanilang anak at itinaya nila ang lahat ng naipon nilang pera para rito. Sa biyaya ng Diyos ay nakaligtas sa bingit ng kamatayan si Manolo at isang himala na may tuturing ang naganap. Pagkatapos ng pagsubok na yon ay nagtuloy-tuloy naman ang kanilang swerte. Ang nawalang pera ng pamilya de los Santos ay bumalik din kaagad sa kanila nang wala pang 1 taon ang nakalilipas. Nagpatuloy ang biyaya hanggang sa makapagpatayo ng maliit na negosyo ang kanilang mga magulang. Ngayong 25 years old na si Manolo, sa kabila ng karangyaan ng buhay na meron sila, ay nanatili naman siyang mapagpakumbaba katulad ng turo ng kanyang mga magulang. Palagi kasing ipinapaalala ni na Mr. and Mrs. de los Santos na huwag sayangin ang pangalawang buhay na ipinagkaloob ng Diyos, kaya ugaliing maging mabuti sa kapwa. Biyernes ng umaga, huling araw ng pasok ng binata sa paaralan para sa linggong yon. Kaya naman medyo tinatamad siyang pumasok. Pinilit niya lang talaga ang sarili at inisip ang inspirasyon niya sa universidad na si Helena Gomez. First year college siya nang makilala ang nasabing dalaga dahil sa isang event sa pinapasukan nilang universidad. Naging magaan kaagad ang pakiramdam niya kay Helena dahil bukod sa maganda ay talagang mabait yun. Hindi niya rin maintindihan ng sarili dahil pakiramdam niya matagal na panahon na niyang nakita at nakasama ang dalaga. Minsan nga ay napag-uusapan nila ng matalik niyang kaibigang si Alvin ang tungkol sa bagay na yon. Nauuwi tuloy sila sa kung ano-anong paniniwala at kalokohan. Habang nasa sasakyan ng minamaneho ng family driver nilang si Mang Ruben, nag-scroll muna siya sa cellphone dahil may nag-pop up na notification sa group page ng kanilang universidad. Pagkaklik niya sa news article ay napapakunot ng noon niyang binasa ang nakalathala roon. 2 magkahiwalay na bagong kaso ng pagsanib at pagkahimatay. Nangyari na naman sa engineering building at criminology building. Maayos naman ang lagay ng 2 biktima na parehong mula rin sa nasabing mga kurso. Napakunot na naman siya ng noo habang bagyang kinakamot-kamot ang kanang kilay. Ano kaya yun? Magbabalita lang sila, hindi pa kinumpleto. Kulang-kulang yung detalye. Sino ba yung admin sa page na to? Hindi mo lang binanggit kung paano nangyari at saka kung anong pangalan ng 2 nasaniban at nahimatay. Wait. Ba't pa pati ito? Pinoproblema ko. Napatingin siya sa driver's seat nang marinig ang matipid na pagtawa ni Mang Ruben. Doon niya lang din tuloy napagtanto na para pala siyang tanga na kinakausap ang sarili. Mang Ruben tinatawanan niyo ako dyan Ngumiti lang ang Ginoo, saka nag-peace sign habang nakasentro ang mga mata sa pagmamaneho. Gumanti rin ng ngiti si Manolo bago muling nag-scroll down sa page ng kanilang university at napakunot na naman siya ng noo nang mapansing burado na ang nakapost kanina. Kasabay noon ay biglang may nag-notify na message kaya kaagad niya rin tong kinlik. May nakita siyang link na may pamagat na University Secret Files kaya kinlik niya rin to. Doon ay nabasa niya ang article na patungkol na naman sa kanilang eskwelahan. Mula sa dating faculty building na ngayon ay abandonado na. Kumakalat ngayon ang bali-balita ng mga estudyante na meron daw silang nakikitang hindi makilalang nilalang mula sa pinaka-rooftop ng nasabing building. Nagpatuloy lang siya hanggang sa makita ang malabong kuha ng nag-upload ng larawan. Okay sana, kaso labo ng kuha. Sana sa susunod naman may malinaw na silang kuha para mas maraming maniwalang mga tao. Nilibang-libang na lang niya ang sarili hanggang sa makarating na nga sila sa tapat ng universidad.
Hindi na niya pinapasok ang sasakyan kay Mang Ruben para hindi na to mahasel. Nagpahinto na lang siya sa tabi ng Gate 1 at doon na bumaba. Thank you po, Mang Ruben. Hindi na po ako magpapasundo mamaya kasi dadaan pa kami ni Alvin sa amusement center eh. Kayo na lang po magsabi kay Mama at Papa ha. Tumangutango lang ang driver bago to nagmaneho paalis sa lugar na yon. Nang mawala na sa paningin ni Manolo ang sasakyan, ay inayos niya lang ang sarili at naglakad na papunta sa main entrance. Maya-maya pa, nang nasa loob na siya ng university, ay nagtungo muna siya sa cafeteria para saglit na mag-agahan. Tinanghali na kasi siya ng gising kaya hindi na siya nakapag-almusal sa kanilang bahay. Pagdating sa cafeteria ay umatake na naman ang kanyang pagka-introvert na sinamahan ng social anxiety. Medyo marami-rami na kasi ang tao kaya nakaramdam siya ng pagkailang. Sa kabila ng kagwapuhan at pagiging makisig ay mahiyaing tao si Manolo. Hindi siya sanay na makihalubilo lalo na sa maraming tao sapagkat noong elementary hanggang high school ay naka-homeschool siya. Ang tanging nakakausap niya lang ay ang guro, mga kasambahay at kanyang mga magulang. Ito rin ang dahilan kaya malapit talaga ang loob niya sa lahat ng kasambahay nila lalo na kay Mang Ruben. Kakain pa ba ako? Ang dami ng tao dito. Bakit ba kasi hindi pa ako nag-almusal sa bahay? Malilate din naman ako sa first class. Pasimple siyang napahawak sa tiyan dahil kumalam na talaga ang kanyang sikmura. No choice tuloy siya kundi ang bumili ng makakain bago magtungo sa kanilang classroom. Mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng 12:00 ay nagmamadaling nagtungo si Manolo sa tambayan nila ni Alvin. Hindi kasi sila magkaklase tuwing Biyernes ng umaga dahil merong back subject ang matalik niyang kaibigan. Pagdating niya sa meeting place na malapit sa abandonadong faculty building ay nakita niya kaagad ang kaibigan na nakaupo at nagkakalkal ng cellphone. May paper bag sa gilid ng binata na tsak na pagkain nila para sa tanghali. Dito talaga nila napipiling tumambay kapag ganung oras dahil kakaunti lang ang dumaraan ng mga estudyante sa dakong yon. Dati ay daanan talaga ang nasabing lugar pero nang nilipat na ang main entrance sa west part ng university ay inabandona na nga ang nasabing gusali. Inilipat na rin kasi sa west part ang nasabing faculty building. Uy tol, yan ba lunch natin? Hey man, nandiyan ka na pala. Di kita napansin eh. Katsat ko kasi si Ate Patrimonia. Nagalit na naman sa akin. Anyway, eto yung lunch natin. Mauna ka na kumain. Kakusapin ko lang saglit tong si ate. Nangupit ka na naman siguro kay ate mo, no? Alam mo kasing pupunta tayo mamaya sa amusement center eh. Ikaw talaga oh. Sabi ko naman sa'yo, sagot ko na yung gastos doon kapag wala kang pera eh. Nahiya na kasi ako sa'yo tol eh. Nahiya ka sa akin, pero sa ate mo hindi. Nung klase yun. At nagsermon na nga ang tunay kong ama. Tara, kain na nga muna tayo. Sabihin ko na lang kay ate na ibabalik ko yung pera pag uwi natin. Basta sabi mo, sagot mo ako mamaya ha. Kita mo, payaya ka pang nalalaman dyan. Eh wala ka naman talaga nun eh. Pagkatapos nilang magtawanan ay nagsimula na nga silang mananghalian. Dahil parehong may pagka-introvert kaya paborito nila ang lugar na pagtambayan dahil bukod sa tahimik ay maaliwalas din ang kapaligiran. Yun nga lang, kung minsan ay hindi talaga nila maiwasang madistract sa abandonadong gusali na malapit lang doon. Kadalasan kasing tinatambayan to ng mga estudyanteng gumagamit ng marijuana, nag-hazing, nagwa one night stand at kung ano-ano pang kabulastugan. Sa katunayan ay marami nagang nasaksihan na magkaibigan ng mga estudyanteng pasikretong labas-masok doon. Hindi naman nila pinakikialaman ng mga yon dahil may motto rin sila na mind your own business. Makalipas ang ilang minuto pagkatapos nilang mananghalian ay nag-standby pa sila sa lugar na yon dahil mahaba pa naman ang oras bago ang afternoon class. Oh, anong sabi ng ate mo? Hindi na galit. Basta raw ibalik ko mamaya yung perang binawas ko rin sa pitaka niya. Ikaw naman kasi,
Napakakupitero mo. Mag-ipon ka kaya sa mga binabaon mo. Masyado ka kasing magastos eh. Ganun talaga kapag maraming chicks. Sus, nagyayabang ka pa eh. Kupitero ka lang naman. Kapag nalaman ng mga babaeng dinidate mo na galing sa kupit yung perang ginagastos mo sa kanila, ewan ko na lang talaga kung hindi ka pagbabatuhin ng pasong may bulaklak ng mga yun. Eh naku, bahala sila tol. It's their loss, not mine. Ayos ka rin talaga sa kahambugan eh no. Minsan tuloy di na ako naniniwala sa yung introvert ka eh. Kasi hindi naman ganyan yung mga attitude naming mga legit na introvert eh. Basta, pogi ako tol. Pero teka, maiba tayo. Kumusta nga pala kayo ni Helena? Ang sabi mo sa akin nung nakaraan popormahan mo na, di ba? Hindi kaagad nakaimik si Manolo dahil sa tanong na yon, kaya naman siningkitan siya ng mga mata ni Alvin. Ay, nako ka talaga. Napakatorpe mo talaga, no? Obvious naman na gusto ko na rin ng tao eh. Naghihintay lang yun na umaksyon ka para magkaalaman na kayo. Alam mo na. Saka pinagdikit ni Alvin ang dalawang palad at pinatunog na parang nagtatama ang mga malakit na bagay. Sira ulo. Di naman ganun kaagad ang hanap ko, no? Biro lang. Asartalo ka naman kaagad eh. Pero, seryoso pre, umaksyon ka na dahil matatapos na ang taon, no? Gagraduate na tayo pare-pareho. Kapag nagkalayo na kayo ng landas, baka hindi mo na siya mahabol. Ikaw rin ang magsisisi niyan sa uli. Yung mga babaeng katulad pa naman ni Helena na maganda, simple, mabait, at may pagka-misteryosa. Nako, malamang maraming nagpapantasya at nagkaka-interest dyan. Sinasabi ko na nga sa'yo dati pa, di ba? Na marami siyang nabasted na mga pogi. Kilala rito sa university at mayayaman. Sa tingin mo, bakit yung binabasted ni Helena, ha? Ha? Bakit nga ba? Humang ka talaga. Di mo pa rin nakukuha. Malamang dahil sa'yo. Kasi ikaw ang hinihintay nun. Ano ka ba naman Manalo de los Santos? Pogi ka naman, mayaman, makisig. Parang nasa iyo na nga ang lahat eh. Pero ngayon ko lang na-realize na slow ka pala. Lalo na sa feelings ng babae. Sa bagay, ang tagal mo nang kakilala yung tao eh. Hindi mo pa rin alam kung saan siya nakatira. In my defense tol lahat yata na nandito sa university hindi naman alam kung saan nakatira yung Helena na yan. Wag mo nang ibahin ang usapan. Torpe ka, malala. Helena Gomez na yun, no, tol. Kung siya lang yung type kong babae at saka kung may gusto siya sa akin, nako, baka hindi na ako nakapagtapos ng pag-aaral. Siguro pareho nang nasira kinabukasan namin. Aaraw-arawin ko talaga. Aray! Kung naman, makabato ka naman, tol. Subukan mo ituloy. Susungal-ngalin ko ng tinidor yung bibig mo. Sus, makapanakit ka naman. Kapag nalaman niya ni Helena, mata-turn off yun sa'yo. Minus points ka nun, bahala ka. Ewan ko sa'yo, tol. Imbis na tulungan mo akong dumiskarte dahil ikaw yung may mas experience sa ating dalawa. Panay naman ang pang-aasar mo lang sa akin. Nagtampo ka naman kaagad sa bigas. Sige, ganito na lang. Medyo old school na to pero sa tingin ko effective pa rin ang pagbibigay ng bulaklak at chocolate sa isang babae. Abay malay ko ba sa kung anong gusto niyang bulaklak? Baka mamaya hindi pa niya magustuhan at masayang lang tol. Ano ka ba ang nega mo naman kagad? O sige, ganito na lang. Bakit hindi mo siya isama sa pagbili mo ng bulaklak? Palabasin mo lang kunwari na ibibigay mo sa mama mo at kaya mo siya isinama para makapamili ng magandang bulaklak. Okay nga yung ideya mo na yun O diba? Ang bright ng idea ko. Yung mapipili niyang bulaklak, malamang sa malamang ganon din yung gusto niyang matanggap na bulaklak. At least, hindi ka na mahihirapan. Masosurprise pa siya. Tol, sure ako roon. O sige. Kapag nagkita kami mamayang hapon, magpapasama na ako kaagad. Tama yan, para naman makaporma ka na sa kanya. At masimulan na yung love story ninyo. Ay, teka, akala ko pupunta tayo mamaya sa amusement center. Hindi ko naman sinabing na ako magpapasama Siyempre, itatanong ko muna sa kanya kung kailan siya available. Okay. Good idea. O so, paano?
Mag-ayos na tayo at malapit na yung klase natin kaya, ha? Hindi na natapos ni Alvin ang pagsasalita sapagkat mula sa mismong abandonadong gusali ay nakarinig sila ay papalakdang paglagtok ng kung ano-anong bagay. Pagtingin nilang dalawa sa pinakaunahan ng nasabing gusali ay nakakita sila ng mapupulang bagay na nagkalat sa sahig. Nagkatinginan muna sila sa kasabay na lumapit doon. At ganun na lang ang gulat ng magkaibigan sa kanilang nakita. May nahulog palang tao mula sa itaas ng building. Lasog-lasog ang katawan noon na nagkalat sa sahig. Sabay pa silang naduwal dahil sa mga lamang loob na sumambulat lalo na sa utak na parang taho. Natapakan pa nga ni Alvin ang eyeball ng biktima kaya mas lalo siyang nasuka. Kaagad nilang inireport ang insidenteng yon at dahil sa pangyayari ay hindi na tuloy sila nakapasok sa next subject. Dinala rin nila sa klinik ng university at pagkalaon ay pinapunta sila sa counseling department para saglit na kausapin patungkol sa nangyari. Para hindi na tumagal pa at magkaroon ng susunod na session ay sinabi na lang nilang magkaibigan na hindi naman sila masyadong naapektuhan sa nangyari. Pero ang totoo niyan ay hindi pa rin maalis sa isip ni Manolo ang tungkol sa lusog-lasog na katawan ng estudyanteng nahulog sa nasabing abandonadong gusali. At para na rin makaiwas ang universidad sa pagbabatikos ay pinayuhan ng mga nakatataas na Manolo at Alvin na wag na muna magsalita patungkol sa bagay na yon, sapagkat sila lang ang nakakita sa insidente. Pinapirma sila ng kasunduan na may malaking konsekwensya kapag nilabag. Hindi na rin natuloy ang pagpunta nila sa amusement center dahil nagpasundo na kagad si Manolo kay Mang Ruben. Isinabay na rin niya ang kaibigan dahil madadaanan naman nila ang papunta sa bahay noon. Kinabukasan, kahit wala ng pasok ay nagtungo pa rin sa paaralan sila Manolo at Alvin para sa madali ang police report. May ilang interview lang kasi na kailangang gawin ang mga alagad ng batas patungkol sa nangyari. Hindi na rin sinabi ni Manolo sa mga magulang ang tungkol sa bagay na ito, sapagkat alam niyang medyo over mag-react ang mga yon, lalo na ang kanyang ina. Umabot lang sa 1 oras ang pakikipag-usap nila sa pulis at nang matapos na ay saka na naisip ng dalawa ang magpunta sa amusement center. Bigla ako na-stress sa nangyari, tol. Oo, ako rin eh. Hindi kaya ako halos nakatulog kagabi, akala mo ba? Yung lasog-lasog na katawan, paulit-ulit na naglalaro sa utak ko. Nako, same tayo, tol. Binangungot pa nga ako eh. Buti na lang ginising ako ni Ate Patrimonia. Hindi pa naman ako binabangungot pero mayat maya ay naiisip ko yung itsura. Eh ano pa ako? Nakita mo naman di ba na natapakan ko pang di sinasadya yung eyeball? Nasusuka na naman tuloy ako eh. Wag na nga natin pag-usapan yun. Oo, sige. Huwag na natin pag-usapan. Maglibang na lang tayo sa amusement. Mag-billiard na lang tayong dalawa. Oo, good idea. Pero sa tingin mo, nagpakamatay kaya yung estudyante na yon o sinadya siyang ihulog? Putik ka. Akala ko ba hindi na natin pag-uusapan? Na-curious lang kasi ako eh. Tol, ikaw ba? Hindi ka ba naku-curious dyan? Ha? Saka imaginein mo pinapirma tayo ng kasunduan na hindi pagsasabi yung nangyaring yun. Hanggang kamatayan. Parang may something, di ba, kapag ganon? Well, may point ka. Saka kahapon, kung nag-check ka ron sa page ng university, may nag-post doon about sa bagong kaso ng estudyante na naposes at nahimatay from engineering building. Saka criminology building, yung mga students. Kaso lang, wala pang ilang minuto dinilit na kaagad yung post. Gagi ka, nakita ko yun sa page ng secret file. Pati yung misteryosong nilalang sa tuktok ng abandonadong building. Bigla tuloy ako na-curious eh. Ang tagal na kasi ng building na yon pero hindi pa rin ma-demolish. Parang may something talaga sa lugar na yun eh. Paranoid ka lang dahil sa nangyari. Pero make sense din yung mga sinasabi mo. Kasi lately tol, ewan ko kung napapansin mo. Parang sunod-sunod ang napoposes sa university. Tapos nagkakasakit. Ang alam ko may namatay na after ng possession at pagkakasakit. Seryoso?
Oo. Bakit? Mukha ba ako nagjo-joke? Gagi ka, tol. Kinalibutan ako sa mga sinabi mo. Kasi may naalala ko dating kwento ni tita naming. 20 years ago na yata yun. Sa same university rin kasi sila nag-aral nila mama. Ganyan na ganyan ang sinabi mo yung kwento ni Tita Lumen. Ang kumalat daw na balita noon may mga kulto o mangkukulam yata na nagre-ritual ng sacrificial offering kaya marami yung naposes. Nagkasakit tapos namatay. What a coincidence, di ba? Parang after 20 years, nangyayari ulit. Naku tol, paranoid ka lang talaga. Bilisan na nga natin dahil baka maubusan pa tayo ng pwesto ron. Napakibit na lang ng balikat si Alvin habang naglalakad papunta sa amusement center. Paglipas ng higit 3 oras, nang matapos na sila sa paglalaro ng billiard ay naghiwalay na nga ang magkaibigan. Tumawag kasi ang ate patrimonya ni Alvin at nagpapasama to sa mall dahil mag-grocery. Dahil doon ay mag-isang umuwi ng bahay si Manolo. Hindi na niya kinontak ang family driver at pinili na lang muna na mag-commute dahil gusto niya rin makapag-unwind. Gusto niya kasing maalis sa isip ang tungkol sa lalaking nahulog sa abandonadong faculty building ng kanilang university. Dumaan muna siya sa isang mall at nagpalipas ng oras. Nang pauwi na siya, ay hindi sinasadyang nakita niya si Helena. Natigilan siya kaagad na sinundan ng tingin ng dalaga. Nahiya siyang lapitan yon kaya naman palihim na lang siyang sumunod para na rin malaman kung saan to nakatira. Oo nga no. Sundan ko na nga lang muna siya para kung sakali ako yata ang kauna-unahang tao sa university na makakaalam ng bahay niya. Matyaga niyang minanmanan si Helena hanggang sa pagdating sa tawiran ay doon na to nawala sa kanyang paningin dahil sa magkasalubong na pedestrian. Pagtawid sa kabila ay nadismaya siya sa sarili dahil hindi na niya nasundan ng pinakamamahal na babae. Anong ginagawa mo dito, Manolo? Uy, anak ng kabayo. Nakakagulat ka naman, Elena. Lumabas yata yung puso ko oh. Ang OA mo? Ano nga ginagawa mo rito? Sinusundan mo ko, no? Hindi kaagad nakasagot ang gwapong binata na parabang nalunok ang sariling dila. Namula siya ng gusto matapos magtama ang kanilang mga mata at dahil sa maputi kaya halatang halata ito ng dalaga. Kita mo na, namumula ka pati yung tenga mo. Tama nga ako, no? Sinusundan mo ko, no? Ha? Hindi Galing lang ako sa mall. Nalimutan ko na kung saan yung terminal. First time ko kasing mag-commute Oo nga pala. Anak, mayaman ka kasi kaya hindi ka nagko-commute. Pero sigurado kang hindi mo ko sinusundan, ha? Oo nga. Nandun kaya yung terminal sa likod mismo ng mall, sa bandang parking area? Sorry. Hindi ko nga alam saan nga uli banda? Promise, hindi ko talaga alam. Okay, tara. Sasamahan kita ron. Doon na rin ako sasakay kasi may jeep naman doon na dadaan sa area namin Magdadailan pa sana ang gwapong binata, kaya lang ay hinatak na ng dalaga ang braso niya at kumapit dito. Pagkatapos ay naglakad na sila papunta sa terminal. Hindi tuloy alam ni Manolo kung paano siya magbubukas ulit ng usapan dahil sa tuwing makakaharap niya talaga ang dalaga ay mas lalo siyang nagiging tameme. Nagsusumigaw ang kanyang isip at maraming gustong sabihin pero hindi niya yun maboka ng harapan kay Helena. Paano ba to? Anong gagawin ko? Mag-isip ka ng mabuti, Manolo. Gumawa ka ng hakbang. Bigla niyang naalala ang usapan nila ni Alvin kahapon kaya naglakas siya ng loob na magbigkas kahit ang totoo ay naiilang pa rin talaga siya. Helena? Busy ka ba bukas? Ha? Oo Ganun ba? Kailan ka hindi busy? Hindi ko rin alam kung kailan Ang dami ko kasi pinagkakaabalahan bukod sa pag-aaral. Bakit? May mga side hustles ka pala? Oo. Bakit pala? Aayain mo ba ako mag-date?
Namulan na naman ang mukha ng binata pero pabiro siyang tinapik ng dalaga habang tawa ng tawa. Nangangamatis na naman yung mukha mo. Biro lang yun. Bakit mo ba kasi tinatanong kung kailan ako hindi busy? Ano kasi, magpapasama sana ako sa'yo this week sa pagbili ng bulaklak para kay mama. Mas okay kasi na babae ang kasama kong pumili kasi mas alam niyo yung magandang bulaklak na gusto matanggap ng isang babae. Uy, o sige, sasamahan kita. Kaso sa Miyerkules pa ako pwede eh. Kailan ka ba bibili? Sakto, sa Wednesday. 4 p.m. Kita tayo sa labas ng gate sa university. Sure, bago mag 4 p.m. nandun na ako. Count me in. Akong bahala sa bulaklak na ibibigay mo sa mama mo. Sigurado magugustuhan niya yon. Naku, thank you You're always welcome. Nandito na tayo sa terminal. Akalain mo yon, hindi natin namalayan. Ay, oo nga no. Nagtaka talaga ng gusto si Manalo dahil alam niyang mahaba pa ang lalakarin bago makarating sa terminal. Ni hindi niya nga napansin na pumasok sila sa main entrance kaya nalito talaga siya sa mga nangyayari. Para kasi silang nag-teleport bigla papunta sa terminal. Hindi na lang niya masyadong pinagtuunan ng pansin ng tungkol sa bagay na yon dahil pinasakay na siya ng jeep ni Helena. Nang muli niyang lingunin ng dalaga para muling magpasalamat, ay ganun na lang ang gulat niya dahil nawala na lang ito na parang bula. Ang bilis naman maglaho sa kawalan nun si Helena. Napaka-misteryosa talagang babae yun, no? Kaya ako mas lalong naiinlove sa kanya. Pag-uwi ng bahay ay tuwang-tuwa niyang tinawagan ng matalik na kaibigan para ibalita ang nangyari. Tol, positive! Anong positive? Nag-a-addict ka na, tol? Sira ulo. Ang tinutukoy kong positive yung usapan namin ni Helena. Teka, wait. Nagkita kayo? Huwag mo sabihing nakascore ka na agad. Tarantado. Joke lang. Butas puso ka na naman eh. Anyway, masaya akong marinig yan. So, kailan nakaplano yung pagsama niya sa'yo? Sa Wednesday, pre. Busy ro kasi siya. Kaya ganong araw na lang. Nice one, tol. Ituloy-tuloy mo na yan, para naman magkaroon ka na ng girlfriend. Kung magsalita ka, feeling mo may girlfriend ka rin no? Wala naman talaga akong girlfriend kasi girlfriends. Meron ako. Madami sila, triple S yun, tol. Ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga dyan. Bababa ko na tong phone Magkita na lang tayo sa Monday. Okay, good luck, man. Pagka-drop call ay natutuwang napatingin sa kisame si Manalo habang muling ninanamnamang usapan nila kanina ni Helena. Pumikit pa siya habang nakangiti matapos maalala ang paghatak sa braso niya papuntang terminal. Nakatulugan na nga niya ang masayang pagmo-moment na yon hanggang sa maalimpungatan siya pasado 12:00 ng hating gabi. Nagising siya hindi lang dahil sa nakaramdam ng gutom kundi dahil na rin sa meron siyang narinig na parang nagpupumilit na nagbubukas ng bintana ng kanyang kwarto. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa makapal na kurtina sa kato hinawi. Tumambad nga sa kanyang paningin ang nakabukas na sliding window. Bakit nakabukas to? Para makasiguro ay sumilip siya sa labas, subalit napailing na lang siya sapagkat imposibleng may magbukas ng bintana mula sa labas. Mataas kasi yung pwesto ng bintana at walang kahit na anong akyatan mula sa labas. Gutom lang siguro to. Hirap talaga kapag natutulog na walang laman ng tiyan Lumabas na siya ng silid at kaagad nagtungo sa kusina para kumain. Mabuti na lang ay naabutan niya pa ang kasambahay na si Aling Mercy, ang asawa ni Mang Ruben, kaya nagpaluto na muna siya rito ng paborito niyang pamatid ng gutom, ang ramen. Ilang minuto ang nakalipas, nang maluto na ang nasabing noodles ay nagpasalamat siya sa ginang at pinatulog na rin ito. Inubos niya rin kaagad ang pagkain bago bumalik sa pagtulog. Araw ng Lunes, nagmamadaling pumasok si Manalo sapagkat nagulat siya nang makita sa secret file page ng isang article patungkol sa nahulog na lalaki sa abandonadong faculty building ng university.
Natatakot kasi siya na baka malaman yun ng pamunuan at masisi sila ni Alvin. Isa pa naman sa consequence sa paglabas ng kasunduan ay ma-expel sa paaralan. Bukod doon ay nakakita pa siya ng isang post na may kinalaman na naman sa universidad. 2 babaeng estudyante naman ngayon mula sa Eduk Building ang nabalitaang naposes at nagkaroon ng matinding karamdaman. Meron pang ulat naman mula sa New Faculty Building na instructor naman ang bigla na lang ding nag-collapse. Naging maugong tuloy para sa buong universidad ang balitang yon, kaya marami ang naalarmang estudyante at isa na roon si Manolo. Bakit naman ganito? Kung kailan malapit ang matapos ang klase, saka pa nagkaroon ng mga ganitong klase ng mga pangyayari. Pagdating niya sa classroom ay nandoon na si Alvin na nakatingin sa kanya. Mukhang alam na rin ng matalik niyang kaibigan ng tungkol sa mga kumakalat na balita. Kaya nang mag-vacant at palihim nilang pinag-usapan ng fire exit. sa fire exit ang patungkol sa estudyanteng nahulog sa abandonadong faculty building. Tol, sino kaya yung nag-post nun sa secret file page, no? Di ba wala naman talaga tayong nakitang tao nandun o malapit sa pinangyarihan na aksidente? Oo, Tol. Sigurado ko ron. Kaya wala rin akong ideya kung sinong nag-post nun eh. Naloko na. Paano kung malaman to ng pamunuan ng university? Baka ang isipin nila isa sa atin na nag-post. E di sabihin na kaya natin agad para hindi sila maghinala. Hindi ko rin alam, Tol. Pero private naman yung secret file page at mga estudyante lang dito sa university ang ina-accept ng admin dun. Sinabi sa akin ni Christy, yung vice president ng study body organization. Sinasala daw nilang mabuti yung mga na-add sa page, kaya alam nilang walang mga nakakapasok doon from faculty. Nakakabatuloy eh. Siguro mas okay din na manahimik na lang tayo para hindi na madama yung page. Mas okay nga yun, Tol. Nagkasundo na nga sina Manolo at Alvin na manahimik para na rin sa ikabubuti nila. Araw-araw ay palagi nang may lumalabas na article sa secret file page patungkol sa hindi matukoy na sakit at pagkaposes ng ilang mga estudyante at guro ng universidad. At para matigil na ang nangyayari ay nagsagawa nga ng misa ang universidad sa mismong kapilya. Eksaktong araw ng Miyerkules. Pagkatapos ng misa ay nagkaroon din ng prosesyon sa buong compound. Bawat kasulok-sulukan ay binabasbasan ng pari. Ito ay upang maitaboy ang kung anumang mga masasamang elemento na pinaniniwalaan nilang lumulukob ngayon sa buong lugar. Mag-aalas 4 na nang matapos yun, kaya nagmamadali si Manolo sapagkat meron silang usapan ni Helena. Kanina pa rin naghihintay si Mang Ruben sa parking area para masundo na ang binata. Nang nasa sasakyan na, ay tinungo na nga nila ang kinaroroonan ni Helena. Masayang sumakay ang dalaga pero mas masaya si Manolo na makatabi ito sa iisang sasakyan. Napangiti na lang tuloy ang driver habang pasimple silang pinagmamasdan. Dali-dali na nga silang nagbiyahe papunta sa isang flower shop para bumili ng bulaklak. Pagdating doon, ay nagsabi na si Manolo kay Mang Ruben na iwan na sila dahil medyo matatagalan ng kanilang pamimili. Napaismid lang kunwari ang Ginoo bago umalis dahil alam na nito ang estilo ng kanyang amo. Pinasok na nga nila Manolo at Helena ang flower shop. Nagtagal sila roon hanggang sa makapili na ng tama at magandang klase ng bulaklak. Maraming salamat sa pagsama mo, Helena. Siguro kung wala ka rito malamang inaabot na ako ng siyam-siyam. Hindi pa ako nakakapamili ng bulaklak. Ako? Ito naman. Wala yun, Manolo. Basta simula ngayon, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Kung kaya kitang tulungan, gagawin ko. Ha? Oo naman. Promise. Cross my heart. Pawa, nagpa-promise, cross my heart ka pa dyan. Anyway, sure kang eksakto na ang dami niyang mga bulaklak? Sa tingin mo ba? Kung ako yung tatanungin, sakto naman na. Kung ako yung pagbibigyan, matutuwa ko kasi bukod sa mabango hindi over yung dami ng bulaklak.
Kaya sigurado ako matutuwa ang mama mo. Napaka-sweet mo palang anak, no? Pasimpleng napangiti ang gwapong binata sapagkat sa dalaga naman talaga niya ibibigay ang nasabing bulaklak. Magsasalita pa sana si Manolo nang mapansin niya na parang may sinusulyapan si Helena sa likuran. Napalingon siya roon kaya nakita niya ang isang hindi maipaliwanag na sinag mula sa isang iskinita. Ano yung sinag na yun? Kulay berde oh. Ha? Kulay berde nga. Parang yung Northern of Lights. Sa iskinita yata galing eh. Nakita mo yun? Oo, bakit? Wala naman. Siya nga pala. Pasensya ka na talaga kasi nalimutan kong may lakad nga pala ako ngayon. Nawala talaga sa isip ko. Kaya paano? Mauna na ako sa iyo ha, kung okay lang. Aalis ka na? Kakain pa nga tayo, di ba? Sa susunod na lang. Importante lang talaga to, Manolo. Pasensya ka na talaga ha. Nako, sige. Ayos lang. Magpapaiwan na lang ako sa tapat kasi nagpasundo ako kay Mang Ruben para hindi matagtag tong bulaklak. Sigurado kang aalis ka na? Kung gusto mo, hintayin natin yung kotse tapos ipapahatid na lang kita. Ako, hindi na. Baka mahuli na kasi ako sa meeting namin eh. So, paano? Iiwan na kita rito ha. Kung gusto mo, bumalik ka na muna sa loob ng flower shop habang hinihintay yung driver nyo. Naka-aircon doon, kaya hindi ka agad malalantay yung mga bulaklak. Ha? Oo nga no. Oo, sige. Papasok na ako sa loob. Ingat ka na lang ha. Nagkunwari nga ang binata na bumalik sa loob ng flower shop at nang makita niyang nakalayo na si Helena ay dali-dali niya yung sinundan. Iniwan niya muna ang bulaklak sa shop para walang sagabal at kumpara nung nakaraan, mas naging maingat siya sa pagsunod hanggang makita na nga niya si Helena na lumiko sa iskinita kung saan niya nakita ang kulay green na liwanag. Doon ay nakita niyang may kausap si Helena na isang magandang nilalang na nakasuot ng black plain formal dress at black high heels. Para siyang model na kamukha ng isang Hollywood actress pero halatang halata na hindi yun isang babae. Sino yun? Ngayon ko lang yata siya nakita. Hindi pamilyar ang mukha eh. Babae ba yun o lalaki? Natigilan na siya sa pagtatanong sa sarili matapos marinig na nagwika ng matata si Helena. Medyo nagulat siya sapagkat ngayon niya lang narinig ang ganong klase ng pananalita ng minamahal niyang dalaga. Palaging masayahin at mapagbiro ang boses nito. Ibang-iba sa nasasaksihan niya ngayon. Anong ginagawa mo rito, Hukluban? Wow ha? Hukluban talaga? Ganitong itsura? Tatawagin mo lang na hukluban? Hay, umayos ka girl ha? Kung bawin ko kaya yung mukhang ipinahiram ko sa'yo. Ano nga bang ginagawa mo sa lugar na ito? Charlotte. Tawagin mo akong Charlotte. Okay, Charlotte. Ano ba talagang ginagawa mo dito? Nakalimutan mo na yatang 20 years ago na ang nakalilipas at kailangan mo ng... Ha? Ano raw? Kailangan na ng ano? Hindi ko maintindihan yung huli niyang sinabi. Anong salita yun? Kahit hindi maintindihan ng gwapong binata ang mga pag-uusap ay patuloy pa rin siyang nakinig sa pag-asang makakakuha siya ng clue para malaman ang tinitirhan ni Helena. Sa oras kasi na mabigyan niya na ito ng bulaklak ay desidido na siyang sabihin sa magandang dalaga na manliligaw na siya. Paano ko naman malilimutan ng tungkol sa siya? Pampay. Yun naman pala eh. Anong ginagawa mo rito? Nandun ka dapat sa lugar kung saan ka nakatalagang gumawa ng trabaho mo. Paano kung mapansin tayo? My God! Chill, Helena, chill. Alam mo naman na isa akong hukluban, di ba? Madali akong makakapanggaya ng itsura. Walang makakapansin kung pag-alagala ako. Isa pa, ginagawa ko naman ng maayos ang trabaho ko eh. Sagutin mo na ang tanong ko. Bakit ka nga nandito? Tapatin mo nga ako, Charlotte. Minamanmanan mo ba ako? Masyado kang paranoid ha, Jai? Ganyan ba kapag inlababo na sa isang lalaki, ha?
For your information, hindi kita minamanmanan dahil wala akong pakialam sa nangyayari sa'yo o sa love story na namumuo sa inyo ni... Huwag mong babanggit-banggitin ang pangalan niya. Okay, whatever. Masyado kang G na G porque pogi yung lalaking yun ha. Sinabi lang tumigil ka na eh. Ay, ang killjoy mo ah. Okay, nandito ako dahil gusto ko lang ipaalam sa'yo na may pagpupulong tayo. Pagpupulong? Sinasabi ko na nga ba eh. Buti na lang talaga at pumunta ako rito. Sa sobrang abala mo sa pakikipagkaibigan at pakikipagmabutihan sa lalaking yon, hindi mo na napapansin ang mga anunsyo ng mga kapanalig. Tungkol saan naman ba ang pagpupulong? Katatapos lang magpulong nung nakaraan, di ba? Ay wala rin akong ideya sa pag-uusapan, no? Ang tanging alam ko lang ay darating ang pinunong Astin, kaya kailangan maganda na maaga. Gets mo ba? Hindi umimik si Helena na nakuha naman ng kanyang kausap na napailing na lang habang pinagmamasdan siya. Kahit hindi mo sabihin, nababasa ko sa mga mata mo ang gusto mong mangyari. Ako na magsasabi sa iyo, Helena, itigil mo na yung ilusyon mo. Pero pwede ka namang hindi pumunta sa pagpupulong eh. Kaya lang, asahan mo nang mawawala sa iyo ang lahat. Alam mo naman siguro ang ibig kong sabihin. Malalaman at malalaman ni Pinunong Astin ang lahat. Alam kong ginagawa ko. Sige na, umalis ka na. Hindi ako mawawala sa pagpupulong. Okay, see ya later, manggagaway. Pagkasabing yon, ay pumalakpak ng 3 beses si Charlotte at mula sa likuran niya ay lumitaw ang isang berdeng portal na ikinagulat ni Manolo nang makita niya ito. Mas lalo pang nagulat ang gwapong binata nang pumasok doon si Charlotte at biglang naglaho. Dahil sa sobrang pagkabigla ay napatakbo siya sa malayo habang kinukusot-kusot ang mga mata. Hindi niya kasi talaga mapaniwalaan ang mga nakita. Iniisip nga niya kung dala ba yun ng gutom o pagod kaya naghahalusinate na siya. Hindi totoo yung nakita ko kanina. Sa sobrang pagkalito ay hindi na rin niya namalaya na ang tinakbuhan niya ay gitna na ng kalsada. Na-realize na lang niya ang lahat matapos makita ang liwanag ng isang kotse na ikinasilaw ng kanyang mga mata. Napapikit na lang siya sa pag-aakalang mabubunggo na pero mabuti na lang ay nagpreno ang kotse sa harapan niya. At mula sa driver's seat ay lumabas si Mang Ruben na nag-aalala rin ng itsura ng mukha. Mang Ruben? Eksaktong pagkasabi niya noon ay bigla na lang umikot ang kanyang paningin kasunod ng madilim na paligid. Nawalan siya ng malay tao na kaagad namang nasalo ni Mang Ruben. Nagising na lang si Manolo na nasa sariling kwarto na. Labis na natuwa ang kanyang ina nang makita ang ayos na ang kanyang lagay. Dumating din si Alvin na kasama si Helena kaya tuwang-tuwa rin siya kahit ng totoo ay naguguluhan pa rin. Tol, ano ba nangyari sa'yo ha? Hindi ko rin alam eh. Wala akong matandaan. Sabi ni Mang Ruben, bigla ka lang daw nahimatay ah. Baka mamaya naapektuhan ka na ng mga sumpa sa universidad ah. Sumpa sa universidad? Ikaw lang yata, Elena, ang hindi updated sa mga nangyayari sa university natin eh. Yung tungkol dun sa mga napoposes na mga estudyante at biglang nahihimatay at nagkakasakit. Nito mga nakalipas na linggo hanggang ngayon, parami ang kaso nun. At nakumpirma ko kay Tita Lumen. Siya mismo nagsabi na every 20 years nga raw ay may nangyayaring gano'n sa university. Isa raw sa mga sinyales kung may nahuhulog doon sa lumang faculty building. Yung pala ang dahilan kung bakit inabando na yun. Wala na raw nagtatangkang i-demolish yun kasi lahat ng nag-a-attempt napapahamak. Parang may supernatural na nagpoprotekta sa building. Hindi nakaimik si Helena na napalunok na lang sa kanyang laway at para maiba ang usapan ay ginawa na kagad niya ng paraan. Lumapit siya kay Manolo at tinawakan yon sa kamay, saka ngumiti ng tipid. Mas mabuti siguro kung wag na muna natin pag-usapan ng tungkol sa sumpa-sumpa na yan, Alvin. Natutuwa ako na ayos ka lang, Manolo. Kung alam ko lang, sana hindi na muna kita iniwan. Pasensya ka na talaga, ha? Nako, wala yon.
Wala nga talaga akong maalala sa nangyari. Ang alam ko lang, bumili tayo ng bulaklak. Ehem. O paano, lalabas na muna ako para makapag-usap kayo at makapag-solo dyan. Napangiti lang sina Manolo at Elena habang pinagmamasdan palabas ng kwarto si Alvin. Pagkasara ng pinto ay nag-usap na nga ng masinsinan ng dalawa. Sa hindi maipaliwanag na kadahilanan ay bigla na lang lumakas ang loob ng gwapong binata. Inaya niya ng date si Helena na hindi naman tumanggi. Ang naging usapan nila ay makikita sa University Garden dahil doon na nga planong ibigay ni Manolo ang bulaklak na nabili niya. At mabilis na lumipas ang araw. Biyernes ng tanghali. Dala ang magandang bulaklak ay excited na ngang magtungo ang binata sa University Garden. Subalit nadismaya siya sapagkat sa ilang oras sa paghihintay ay hindi sumipot si Helena. Nihibla ng buhok nito ay hindi niya nakita. Lumipas pa ang halos 1 linggo ay hindi niya talaga naramdaman ang presensya noon kaya labis na rin siyang nag-alala. Nagtanong-tanong din siya kasi sa mga kakilala pero wala rin silang ideya kung nasaan ang dalaga. Helena, please naman, magpakita ka na sa akin. Nasaan ka na ba talaga? Sa ilang taon nilang magkakilala ni Helena, ni isang beses ay hindi pa nagkwento ang dalaga tungkol sa family background nito at kung saan siya nakatira. Sa tuwing magtatanong si Manolo tungkol sa bagay na yon, ay lagi nalang iniiba ni Helena ang usapan. Kaya katulad ng mga pagkakataong ito ay hindi niya alam kung papaano hahagilapin ang binibini. Hindi na rin naman niya matandaan ang nangyari noong nakaraan na meron siyang nasaksihan sa pagkatao ng dalaga. Sapagkat mismong si Helena ang nagburan ng alaala niya noon. Sa dami ng kanyang iniisip ay hindi niya na rin namalaya na nasa likuran na niya si Alvin. Papasok na kasi siya sa classroom habang tila kinakausap ang sarili. Oy tol, saan ka pupunta? Sa room natin. Ikaw, saan ang punta mo? Lalabas na. Butit nakita kita rito. Doon na sana kita hihintayin sa gate eh. Hindi mo ba nabasa yung chat ni Sir Inigo, no? Chat? Sabi ni hindi ka rin tumitingin sa page ng university, no? Hindi rin eh. Gagi, walang pasok, 1 linggo. Kanina ko lang din nabasa nung nasa room na ako. Ha? Seryoso? Bakit daw? Oo nga, seryoso. Magbasa ka sa group chat saka sa page. Pero pumunta na muna tayo sa cafeteria. Doon na tayo tumambay muna. Nagugutom na ako eh. Nagmamadali-madali pa ako kanina kasi akala ko late na ako. Ang ending, wala pala tayong pasok. Habang naglalakad sila papunta sa cafeteria, nag-check nga si Manolo sa kanyang cellphone at nang mabasa niya ang tinutukoy ni Alvin ay muli siyang bumalik sa matalik na kaibigan. Hindi naman sinabi ni Sir Inigo yung rason kung bakit walang pasok. Kahit sa page wala rin. Basta na lang sila nag-declare ng walang pasok. Wow! Choosy ka pa ha! 1 week na nga tayong bakasyon, ayaw mo pa. Bakit nga ba walang pasok? Tapos 1 linggo pa. Ano ba talagang reason? May kinalaman ba turun sa sinasabing sumpa ng universidad? Oo tol, sabi ni Christy, mas marami na raw ang nagkakasakit itong nakalipas na linggo. Atin-atin na lang to ha. Bukod dun sa insidenteng na-witness natin, may 6 pang mga estudyante ang namatay. Karamihan dun, yung mga naposes nung nakaraan. Seryoso? 6? Classified nga kung sino-sino yung mga estudyanteng yun eh. Tsaka, narinig mo ba yung kwento ni Manong Goyong? Yung guard na malapit sa abandonadong faculty building? Anong meron kay Manong Goyong? Sa kanya pala galing yung malabong kuha ng kung anong nilalang sa tuktok ng abandonadong building. May nakita raw siyang kulay asul na portal sa tuktok ng nasabing gusali. Pero sa portal may lumabas na uugod-ugod, matandang babae. Bigla na lang may kung anong alaala ang pinilit na sumagi sa isip ni Manolo. Matapos marinig ang nasabing portal, bagya tuloy siyang napahawak sa ulo dahil sumakit ito. Hindi niya lang ipinahalata sa kaibigan na nagpatuloy sa pagsasalaysay. Nag-angat daw ng tungkod yung matandang babae.
Tapos yun, nagising na lang si Manong Goyong na nasa klinik na. Parang yung katulad nung nangyari sa'yo. Uy, nakikinig ka ba ha? Nang teteng naman oh. Kanina pa ako kwento ng kwento tapos yung utak mo parang ang layo naman ng lipad. Nasa earth ka pa ba tol ha? Hello? Oo, narinig ko naman yung kwento mo eh. Tangik. Meron lang akong biglang naalala nung binanggit mo yung portal. Hindi ko lang din matandaan pero somewhere parang may nakita rin akong ganun eh. Parang kulay berde nga lang. Parang Northern of Lights. Seryoso ka ba dyan tol? Oo, promise. Pero ang mas pinag-aalala ko si Helena. Alam mo bang 1 week na siyang hindi nagpaparamdam sa akin? Kinakabahan na ako, tol. Hindi kaya may sakit din si Helena o baka naman isa siya sa 6 na estudyanteng Ay nako, wag naman sana. Si Helena? Kakikita ko lang sa kanya kanina eh. Papunta sa University Garden. Tinawag ko nga eh. Ang kaso, hindi naman ako pinansin. Parang nagmamadali eh. Hindi pa man halos natatapos ang sinasabi ni Alvin ay tumakbo na nga ng mabilis si Manolo papunta sa University Garden. Hanggang sa matagpo na nga niya ang babaeng hinahanap. Pagkakita ni Manolo kay Helena ay kaagad niyang niyapos ng mahigpitang dalaga. Ikinagulat naman ng binibini ang bagay na yon dahil hindi niya rin inaasahan ang mahigpit na pagyakap ng binata. Hindi pa nga maiwasan na mangilid ang luha ng lalaki dahil sa sobrang tuwa na muling makita ang pinakagusto niyang babae. Saan ka ba nang galing? Alam mo bang nag-alala ako sa'yo? Namiss kita, Helena. Huwag ka naman basta-basta mawawala lalo na ngayong may kung anong masamang nangyayari sa universidad. Pasensya ka na, may kailangan lang ako talagang asikasuhin na importante. Bumalik lang talaga ako dito para Mahal kita, Helena. Hindi ko nasasayangin ang chance na to dahil na-realize ko na sa dami ng hindi magagandang nangyayari ngayon. Baka hindi na ako mabigyan ng pagkakataon kapag hindi ko pa inamin sa iyo na gustong gusto kita. At hindi lang gusto, mahal na mahal kita, Helena. Mahal na mahal. Tila huminto ang oras matapos marinig ng dalaga ang mga salitang yun. Ang mga katagang matagal na niya ring ninanais marinig mula sa lalaking pinakaiibig niya. Hindi siya nakagalaw ng ilang segundo dahil hindi pa maproseso ng kanyang utak ang mga sinabi ni Manolo. Paulit-ulit itong nagriritmo sa kanyang isipan na parang isang magandang awitin. Hinawakan ng binata ang magkabilang kamay ng dalaga na hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Matagal na kitang gusto. Sa katunayan, ikaw ang pagbibigyan ko dapat ng bulaklak na binili natin. Kaso 1 linggo kang nawala eh. Hindi nagparamdam. Mahal na mahal kita, Helena. Sigurado kong mahal kita magmula pa nung una tayong magkakilala. Ayoko na nga lang na maging kaibigan mo eh. Ang gusto ko, masigit pa ron sa pagkakaibigan. Sa huli ay hindi na nakapagpigil si Manolo. Hinagkan niya ng mariin ang dalaga na gumanti rin ng mapusok na halik. Labis din ang galak ng kalooban ni Helena dahil pareho sila ng nararamdaman sa isa't isa. Kaya lang ay mayroon siyang sikretong pinakatatago-tago na sa oras na malaman ni Manolo ay siguradong magbabagong tingin niya sa kanya. Bigla tuloy na ang pasigaw sa isipan ng dalaga dahil gusto niya rin pigilan ang nararamdaman na alam niyang hindi tama. Sa isang kagaya niyang nakatanikala sa mga kapanalig ay walang puwang sa kanila ang pag-ibig. Sapagkat ang layunin ng kanilang samahan ay kabaliktaran nito. Hindi magpalaganap ng pagmamahal, kundi magkasik ng galit at lagim. Magpaalam ka na, Helena. Hindi ito nararapat. Yun ang sinisigaw ng kanyang isipan subalit hindi nakikiayo ng nilalaman ng kanyang puso. Mahal mo rin ba ako, Helena? Sabihin mo naman, sumagot ka. Mahal na mahal din kita, Manolo. Mahal na mahal kita. Muli na naman nilang pinuno ng matinding pagmamahal ang labi ng bawat isa. At tuluyan na ngang nalimutan ni Helena ang tunay na pakay niya kung bakit nananatili sa lugar na yon. Alam ng dalaga na hindi maaring ang pag-ibig na namuo sa kanila ni Manolo subalit wala siyang magawa.
Para siyang tinatangay ng rumaragasang tubig sa ilog sapagkat hindi niya kayang pigilin ng sarili na mahulog sa binata na bukod sa gwapo ay nag-uumapaw pa ang kabaitan. Pinilit niya itong labanan at iwaksi, subalit mas nananaig talaga ang damdamin niya na ngayon lamang nakaranas ng ganitong ligaya. Ngayon ay mas lalo pa siyang nabuhayan dahil tugma sila ni Manalo ng nararamdaman sa isa't isa. Ngayon ay pareho na silang malaya na aminin ang kanilang pagmamahalan. Ganito palang nararamdaman ng tunay na pagmamahal, Manolo. Natutuwa rin ako dahil pareho tayo ng nararamdaman sa isa't isa. Pinuno nilang muli ng pagmamahalan ang labi ng bawat isa na hindi alintana ang kaguluhan at kadilimang bumabalot sa paligid. Basta masaya silang magkasama at nagmamahalan ay wala silang pakialam sa kahit na sino. Mas tumindi pa nga ang init na nararamdaman nila para sa isa't isa na hindi nila talaga mapigilan pa. Inaya nga ng binata ang dalaga na magtungo sa kanilang bahay. At dahil nasa bakasyon ng mga magulang, kaya naman siya lang at ang mga kasambahayang naiwan sa bahay. Malayang nagawa ni Manolo ang gusto niya at hindi rin naman siya pinigilan ni na Aling Mercy at ng iba pang kasambahay. Pagkagat ng dilim ay isinagawa nga nila ang matinding pagmamahalan na pareho nilang ngayon lang mararanasan. Makailang ulit nang nagtagpo ang kanilang mga labi. Maraming beses silang nagniig at ninamnam talaga nila ang masasayang sandali na yon, lalo na si Helena. Sapagkat alam niyang darating ang araw na may hangganan ng kasiyahan na yon. Alam ng dalaga sa sarili na hindi ito magtatagal kaya sinusulit na niya. Dahil sa ilang oras at ilang ulit na pagtatalik ay nakatulog nga ng mahimbing si Manolo. Nagising na lang siya nang maramdamang wala na sa tabi ang pinakamamahal na babae. Napakusod siya ng mga mata habang hinahagilap ng isang kamay ang dalaga sa kama. Napabangon siya kaagad at iginala ang tingin hanggang sa makakita siya ng pulang liwanag mula sa balkonahe ng silid na kinaroroonan nila. Marahan siyang naglakad papunta roon sa pinto, pero natigilan na siya matapos marinig na tila merong kausap ang kanyang kasintahan. Nang sumilip siya, ay nakita niya ang isang Ginoo na may matalim at pamatay na tingin. Mahaba ang buhok at balbas niyon na parang ermitanyo, at may hawak pang mahabang tungkod na merong pulang bato sa pinakaibabaw na kumikislap-kislap pa. Anong ginagawa mo rito? Ayaw magsalita ni Hukluban. Kaya ako na mismo ang umalam ng nangyayari rito. Siguro naman ay nasabi niya sa'yo na tigilan mo na ang kahibangan mo. Ano, manggagaway? Helena. Helena ang pangalan ko. Ikaw si manggagaway. Kalapastanganan ng iyong ginagawang pakikisalamuha sa ibang tao. Nakalimutan mo na ba ang sinumpaan nating tungkulin kay Pinunong Astin? Nandito ka sa lugar na ito para tuparin at gampanan ang tungkulin mo bilang alagad ng kadiliman. Ano bang kailangan mo? Bakit mo ako pinakikialaman, Mangkukulam? Alam ko ang ginagawa ko at nagpapaalam na rin naman ako sa kanya, kaya wala kang dapat ikabahala. Kung totoo yung sinasabi mo, patunayan mo. Ngayon din, sa akin. Patayin mo na ang taong yan bago pa ako ang gumawa. Dahil doon ay nanlisik ang mga mata ni Helena at mula sa wangis na magandang dilag ay maraan siyang nagbalik sa totoong anyo. Isang matandang uugod-ugod at kulubot ang mga balat na tanga ng mahiwagang bato na ipinamalo niya ng malakas sa sahig. Nagulat naman ng husto si Manolo sa kanyang nakita. Hindi na nga siya makapaniwala sa mga naririnig at mas lalo pa siya ngayong natulala sa mga nangyayari. Hindi na tuloy siya nakakilos at natanga na lang sa tila umuusbong na sagupaan ng Mangkukulam at manggagaway. Tandaan mo, Mangkukulam, kapag may nangyaring masama kay Manolo, sinisiguro kong mananagot ka. Hahabulin kita kahit sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno. Inahamon mo ako, manggagaway? Binabalaan kita. Binabalaan mo ako? Nalalaman mo ba mga pagkakasala mo kay Pinunong Astin? Una,
Sinuway mo ang pagsasagawa ng sakripisyo ng mga kaluluwa ng estudyante kada 12 taon. Ikalawa, kinakalaban mo ko para lang sa taong yan? At ikatlo, nagayag ka ng pag-ibig na labag sa sinumpaan mong tungkulin. Nababaliw ka na ng dahil sa walang kwentang tao na yan. Hindi walang kwentang tao si Manolo. Mahal ko siya at mahal niya ako. Mamahalin ka pa kaya ni Manolo kapag nakita niya ang tunay mong anyo? Kapag nalaman niya na kampon ka ng kasamaan? Tinitiyak kong katatakutan ka niya at pagsisisihan kung bakit ka pa nakilala. Hibang na manggagaway. Umalis ka na. Akma na siya ng aaksyon si Elena kaya lamang ay bigla na lang sumulpot si Manolo mula sa loob ng silid. Nangingilid ang mga luha nito at kitang-kita ang matinding pagkalito sa hilat siya ng muka. Manolo? Sino ka? Anong ginagawa mo kay Helena? Nasaan si Helena? Manolo, ako to si Helena. Hindi ko si Helena. Halimaw ka! Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito sa bahay ko? Akma na siya nang lalapit si Helena sa nobyo kaya lang ay takot na tinabig nito ang kanyang kamay. Pagkalaon ay mula sa likuran ng binata ay sumulpot ang berde at dilaw na portal. Iniluwa ng mga nasabing lagusan sina Charlotte, Nahukluban at ang mansisilat. Sa sobrang pagkalito, takot at pagkabahala, kaya muling umikot ang paningin ni Manolo hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng malay tao. Manolo, anong nangyari? Anong ginawa niyo sa kanya? Binalaan ka namin manggagaway at hindi ka nakinig. Mansisilat, anong ginawa niyo kay Manolo? Magsalita ka. Pasensya na, Hele. Manggagaway. Ayaw kong maparusahan ako ni Pinunong Astin Kaya wala akong pagpilian kundi ang sabihin sa kanila ang lahat ng nalalaman ko. Wala akong pakialam sa inyong lahat. Anong ginawa niyo kay Manolo? Galit na iwinasiwas ni Helena ang bato na hawak at tanda na sa pag-atake. Pero natigilan din siya matapos marinig ang mangkukulam na humahalakhak ng malakas. Ginawa namin? Sa palagay mo ba, hindi malalaman ni Pinunong Astin ng mga kalapastanganan mo? Kahit hindi namin sabihin, meron siyang mga mensaherong lamang lupa na laging nakamasid sa atin. Hungang ka talaga, no? Manggagaway na napamahal sa isang walang kwentang tao? Makinig ka, manggagaway. Dahil sa hindi mo paggampan ng tungkulin sa pagpapalawig ng karahasan sa lugar na itinalaga sa iyo. Kaya nagbaba na ng utos at parusa si Pinong Astin laban sa iyo. At kailangan mong mamili sa ayaw at sa gusto mo. Ano yun? Mamili ka. Mabubuhay si Manolo subalit habang buhay kang makukulong sa himpilan at magdurusa. O mamamatay si Manolo at magpapatuloy ka sa misyon sa pagpapalaganap ng karahasan. Paano ko makakasiguro na mabubuhay si Manolo? Tagapagpalaganap tayo ng karahasan, subalit may isang salita ang mga tao na alagad ng kapanalig. Mamili ka na habang humihinga pa ang pinakamamahal mong Manolo. Napatingin si Helena sa walang buhay niyang kasintahan at lubos siyang naawa sa kalagayan noon. Kaya namili na nga siya ng alam niyang makabubuti para sa binata. Kailangan niya mabuhay. Pinipili kong kaligtasan ni Manolo. Manggagaway! Mag-isip ka nga mabuti. Nakapagdesisyon na ako. Parusahan niyo ako at ikulong kapalit ng kaligtasan ng buhay ni Manolo. Hindi ako papayag na mamatay siya. Tuparin niyo ang pangako niyo. Iligtas niyo na siya ngayon din. Ibang ka na at nabulag ng walang kwentang pagmamahal. Kitang-kita sa mga mata ni Helena ang pagmamahal ng lubos sa binata. Si Hukluban naman ay hindi pa rin makapaniwala sa tinura ni Manggagaway kaya sa huling pagkakataon ay pilit niya pa rin kinukumbinsi. Kung buo na ang desisyon mo ay sumama ka sa amin. Si Hukluban na ang bahala kay Manolo at sa misyong naiwan mo rito. Magpapatuloy ang sakit na magdudulot ng kamatayan sa maraming estudyante hanggang sa makumpleto ang sakripisyong kailangan. Pagkasabing yun ni Mansisilat ay isang tanikala ang pumulupot sa paa at kamay ni Helena.
Ilang saglit pa matapos ang kanilang kasunduan ay pumalakpak ng 3 beses si Mangkukulam. Mula sa kanilang kalagitnaan ay isang pulang portal ang lumitaw. Pumasok ang 3 alaga ng kadiliman sa nasabing portal habang naiwan naman si Hukluban dahil sa may kailangan pa itong gawin sa binatang walang malay. Makalipas ang 1 linggo, walang matandaan si Manolo sa nangyari noong gabing yon. Kahit si Helena na isang manggagaway ay hindi na rin niya maalala. Maging sina Alvin at ang iba pang mga nakakakilala sa dalaga ay tuluyan ng nawala ng alaala kay Helena. Nagpatuloy pa ang nangyayaring salot sa universidad na tumagal pa ng 1 buwan. Natigil lang to matapos makumpleto ang sakripisyong hinihingi ng mga alagad ng kadiliman na tinatawag na kasapi. Lumipas pa ang maraming araw, linggo at buwan. Tahimik na ang pamumuhay ni Manolo pero sa pakiwari niya ay parang meron kulang na may hinahanap pa siya sa sarili na hindi mapunan ng kahit na anong ginagawa niya. Napansin din ito ng matalik niyang kaibigan sapagkat nang makagraduate na sila sa kolehiyo ay parang wala lang sa kanya. Tol, sigurado ko bang ayos ka lang? Graduate na tayo oh. Pero ang mukha mo parang hindi ka nakagraduate eh. Sabihin mo nga sa akin anong meron? May gumugulo ba sa inyo? Hindi ko rin alam eh. Basta, simula nung araw na nawalan ako ng malay, parang pakiramdam ko tol. Parang may kulang sa pagkatao ko eh. Meron akong hinahanap pero kahit anong gawin ko, hindi ko makita. Hindi siya mapunan ng kahit na ano eh. Kahit tong graduation natin na dapat masaya ako. Pero tingin mo naman parang hindi ako makumpleto. Hindi ko rin alam kung anong nangyayari sa akin. Nag-worry naman ako sa bigla, tol. Baka mamaya maisipan mong alam mo na. Hindi ko naman gagawin yon. Ayokong saktan ng mga magulang ko pati yung mga taong nagmamahal sa akin. Natigilan siya matapos banggitin ang salitang mahal. Bigla na lang kasi siyang may naalalang babae na hindi niya man lang naaninag ang mukha sa isipan niya. Maya-maya pa ay namalayan na lang ni Manolo na unti-unti nang pumapatak ang kanilang luha na hindi mapigilan. Mas lalo tuloy nag-alala si Alvin nang makita niya yon. Uy tol, bakit ka umiyak? Putik naman oh. Kinakabahan ako sa iyo eh. Ayos ka lang ba? Hindi ko rin alam kung bakit pero parang may gusto akong alalahanin eh. May isang tao na nagsusumiksik sa utak ko pero hindi ko rin siya matandaan. Tol, parang nasasaktan ako ng husto eh. Hindi ko alam kung bakit. Ay, Diyos ko, ano ba itong nangyayari? Para mapagaan ang loob ng matalik na kaibigan, ay niyakap na lang ni Alvin si Manalo at hinayaan lang itong humagulgol ng humagulgol hanggang sa maging kalmado na ulit ang lahat. Pag-uwi ng bahay, imbis na mag-celebrate, ay kaagad nagpahinga si Manolo. Ipinaliwanag naman ni Alvin kay Mr. and Mrs. De Los Santos kung bakit ayaw munang makisalamuhan ng kanilang anak sa kasiyahan. Pinabayaan na nga muna nilang mag-isa sa silidang gwapong binata. Hanggang sa managinip to ng nakatutuwang bagay. Mula sa panaginip ni Manolo ay nakita niya si Helena na dinala sa isang madilim, mabaho at nakakatakot na lugar. Kitang-kita ang matinding paghihirap ng dalaga na halatang nagdadanas ng matinding kaparusahan. Mula sa piitang kinaroroonan ay isang itim na portal ang biglang sumulpot, kaya kaagad na naalarma si Helena, sapagkat alam niya kung sino ang iluluwa ng nasabing portal. Pagtingala nga niya ay isang malaking tao ang tumambad sa kanyang paningin. Nang panlisikan siya ng mata nito ay muli siyang yumukod habang nanginginig ang katawan dahil sa takot. Manggagaway! Ang isa sa mga iniingatang alaga na kapanalig! Pinunong Astin, patawad po sa nagawa kong pagsuway. Pagbibigyan kitang makabalik sa lugar na yon kung ipapangako mo sa akin na papatayin mo ang lalaking yon. Pero Pinuno, mahal ko po si Manalo. Pesteng pagmamahal na yan! Sasayangin mo ba ang kapangyarihang ipinagkaloob sa iyo ng kapanalig para lang sa walang kwentang lalaki na walang utak? Nakikiusap po ako.
Ipagawa niyo na po sa akin ang lahat pero wag lang po ang bagay na makakasakit kay Manolo. Mahal na mahal ko po talaga ang taong yon. Sa kanya ko lang naramdaman ang totoong kasiyahan sa puso. Manahimik ka! Tampalasan ka at walang kwentang alagad! Simula sa oras na ito, tinatanggalan na kita ng karapatan na maging kapanalig. Magiging alipin ka habang buhay at hindi na makakalis sa lugar na ito. Hinding-hindi mo na makikita ang Manolo na yon. Pakiusap, Pinuno. Huwag niyo pong gawin yun sa akin. Makinig kang mabuti, manggagaway. Sinisiguro ko sa iyo na mahihirapan ng gusto ang pinakamamahal mo hanggang sa magmakaawa siya at hilingin ay kunin na lang ang kanyang kaluluwa at kakainin niya ng paunti-unti sa iyong harapan. Yon ang magiging kaparusahan mo na hindi mo malilimutang habang buhay. Napahalakhak na parang demonyo si Pinuno Astin. Dahilan para mapabalikwas ng bangon si Manalo. Pawis na pawis siya habang nakahawak sa dibdib na tila merong nakakarirahan dahil sa bilis ng pagtibok. Napahilamos siya ng mukha matapos maalala ang babae sa kanyang panaginip. Hindi na nga rin siya sigurado kung panaginip nga ba ang nangyari o isang pangitain. Alam niya sa sarili na kilala niya ang babaeng tinatawag na manggagaway ng nakakatakot na nilalang. Pumikit siya at pilit na inaalala kung sino ang taong yon hanggang sa manakit na lang ng husto ang kanyang ulo. Ilang saglit pa nga at sa isang iglap ay unti-unti nang nag-sink in sa utak niya ang lahat. Mahal mo rin ba ako, Helena? Mahal na mahal kita, Manolo. Mahal na mahal kita. Ganito pala ang makaramdam ng tunay na pagmamahal, Manalo. Natutuwa rin ako dahil pareho tayo ng nararamdaman sa isa't isa. Napaluha na lang si Manolo nang muling maalala ang babaeng nagpatibok sa kanyang puso. Subalit nalungkot din siya nang malaman na ang nilalang na minahal niya ay isa palang manggagaway. Wakas!